So sa makikita nyo po sa ating handout dyan, ang title po ng ating lecture ay Election and Reprobation, or mas kilala sa tinatawag na Doctrine of Double Predestination. Double predestination. One of the toughest, hardest topic bilang isang Calvinist, itong double predestination na ito. Not because it's hard to understand, pero masyadong emotional, nag-gather siya ng emotional baggage. No? Bilang preliminary, basahin ko lamang yung Romans 9 verse 15. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Kapag pinag-uusapan ang doctrine of predestination, may mga tanong na hindi natin may iwasan, gaya ng kung ang Diyos ay pumili na before the foundation of the world, kung meron ng elect, ngunit hindi lahat ay tungo sa adoption at kaligtasan, paano naman yung mga hindi pinili? So yun yung isa sa mga major questions ng double predestination, or sa topic ng predestination or election. Dito pumapasok ang doctrine na commonly tinatawag na double predestination at yung kategorya ng equal ultimacy ba ito or hindi. Tinuturo ng doctrine na ito ng eternal na decree ng Diyos ay kabilang hindi lamang ang election ng ilan tungo sa salvation, kundi pati yung tinatawag na passing over or pag-ordain sa iba tungo sa judgment. Gayunpaman, ang doctrine na ito ay kailangan pag-usapan ng may pag-iingat, reverensya at katapatan sa Scripture, dahil marami ang nagkakamali ng pag-unawa rito at nauuwi sa pagbibintang na sa Diyos na unjust or unfair. Yun talaga yung palagi nating naririnig. So define natin ang double predestination. God sovereignly elects some sinners unto salvation and sovereignly passes over others, leaving them in their sin and ordaining them into just condemnation. So ang priority is yung election kay Kristo and then passing over doon sa mga hindi na pili. So double predestination does not mean, number one, God creates evil in the hearts of people. God forces people to become wicked. May nakatutok palagi na baril sa ulo ng mga hindi mananampalataya na may boses silang naririnig at sinasabing, gawin mo ito. Pumatay ka. Magsinungaling ka. Dahil kung hindi, papatayin ka. Walang ganong probidensya ang Diyos sa mga masasama. So, double predestination does not mean that God treats people unjustly. At bilang review, ano nga ba yung election? Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 7. Or Ephesians chapter 4, Ephesians 1 verse 4 to 7. Siguro hindi ko na ito babasahin, no? Dahil ito ay review na lamang. Pagpipirasuhin ko na lang ulit. From before the foundation of the world, God the Father chose His people in Christ. So, very important na kapag tayo ay ibinabahagi or meron tayong kadiskusyon o kausap sa topic na ito, wag nating alisin yung qualifier na in Christ. Ibig sabihin, hindi tayo pinili na lang ng Diyos arbitrarily. Okay, pinili kita. That's it. Pinili kita para kay Kristo. Okay? God the Father chose His people in Christ. And then, yung susunod na qualifier sa predestination, in love, sa pag-ibig. Kaya yung pag-predestin ng Diyos sa mga elect ay hindi again baseless predestination, kundi ito ay blessings. In love. He predestined them unto destruction, unto adoption. And this is according
to the purpose of His will, to the praise of His glorious justice. So ang question, ang love ba ay injustice? Hindi. Ang purposes ba ng Diyos ay injustice? Ang pagluwalhati ba ng Diyos sa kanyang sariling grasya, is it injustice? So malinaw yung sagot sa rhetorical question na iyon, na hindi. Therefore, election is unconditional, gracious, and according to God's will and purpose. Now, of course, if there are elect, it necessarily follows, kaya siya double predestination, it necessarily follows na mayroon ding mga hindi pinili. Logical and biblical necessity, if God chose some unto salvation, then others were not chosen unto salvation. So, yun talaga yung implication nun. At bilang mga Calvinist, huwag tayong umatras or umurong doon sa mga nag-o-object pagdating dito. So, paano naman yung mga hindi naliligtas? Mamaya, iaano natin iyon. Sasagutin din natin iyon. Dahil again, kung merong pinili, take note, hindi ito konti. May pinili, therefore, meron ding mga hindi pinili. So, yung kategorya ay, again, kagaya ng sa sowing and reaping na binary, ang kategorya pa din dito is binary. Elect chosen unto salvation. And then we have the non-elect, not chosen. They are the unchosen unto salvation. They are called the reprobates. Referring to those whom God passed over from His electing grace and left under His righteous judgment. Now let's make sense of this doctrine of reprobation. Kasi sa historic Reformed theology, meron kasi tayong tinatawag na positive or positive decree sa predestination. Meron din tayong tinatawag na positive and negative decree. So, i-flash out natin. Ano ba yung election again? God actively regenerates and saves. So, sa mga elect, ang work ng Diyos, ang pagkaka-predestin ng Diyos sa mga tao, ng mga elect, is that God, in history, will actively regenerate and save them. So, hindi natin sinasabi na kapag elect ka, automatically save ka dahil ang salvation is a complete eschatological picture from election to glorification. Pinapakita sa atin yan ng Romans 8. Those whom He predestined, He also called. Salvation, yung term na salvation, ay isang picture or malaking or broad na category, at yung mga specific categories, ito yung predestination, calling, regeneration, justification, sanctification, and then glorification. Kaya nga kapag may mga provisionist or Arminian from the Gospel Coalition na nagsasabi na ikaw ba ay na-save before ka palang manampalataya or after manampalataya, that magbantay tayo at mag-ingat tayo dahil yung question po na yan, number one, it is a trap question, of course, kaya kailangan ng pag-iingat. At higit sa lahat, kailangan nating ipaliwanag sa kanila, what do you mean when you say, when you utter the word or the term salvation? Dahil ang term na salvation ay isang broader category ng mga subcategories na binanggit ko kanina, from election, predestination, to glorification. Ano bang ibig mo sabihin? Justification ba? Malinaw na kapag justification yung pinag-uusapan natin, faith precedes justification. Malinaw din na kapag regeneration yung pinag-uusapan natin, 1 John 5:1, regeneration
precedes faith. And so kapag ginagamit ng mga nag-o-object sa atin or nagtatanong, even honestly, kung ano ba yung nauuna, naligtas ka muna before ka manampalataya o nanampalataya ka before ka maligtas? Paliwanag natin yung nuance na yon. What do you mean when you say salvation? Kung ang tinutukoy mo ay yung regeneration, then nauuna po yung pagbago ng puso sa atin ng banal na Espiritu nung nakarinig tayo ng Ebanghelyo, kaya tayo sumampalataya. Lahat ng tumingin doon sa serpent, sa John 3, na inalud ni John, doon sa Numbers, no? Kasi tinuklaw sila ng ahas. And so, tinaas ni Moses yung serpent at lahat ng titingin dito ay magkakaroon ng kaligtasan. Lahat ng tumingin doon ay binago muna yung puso. And so, when Christ also, when He was raised on the cross, lahat ng titingin kay Kristo sa cross, sila muna ay kinilusan ng banal na Espiritu. Yun yung picture. Ang kilos sa banal na Espiritu sa John 3, sinasabi doon, the wind wishes where it goes, and no one can discern it. Unless na mayroong manifestation. At ano yung manifestation sa John 3? Movements ng halaman. And so, ganun din. Ano yung manifestation ng regeneration? Yung movements ng halaman ng faith natin. And so, if ang tinutukoy natin na salvation is yung justification, therefore, faith precedes salvation in that particular sense. Now, for the reprobation, God withholds that saving grace and leaves sinners in rebellion. So, God works faith in the elect, and God does not work unbelief into people's hearts. Careful, God works faith in the elect through the power, work of the gospel and the Holy Spirit, while God does not work unbelief into the people's hearts. Sinners already hate God, Romans 8:7. Alam natin yon nung tinalakay natin yung doctrine of total depravity. Sinners already hate God apart from grace. Therefore, sa usapin ng double predestination, nire-reject po natin yung tinatawag nating equal ultimacy. Pag sinabi nating equal ultimacy, ibig sabihin, kung paanong kumikilos ang Diyos sa puso ng mga elect, ay kumikilos din ang Diyos sa puso ng mga reprobate na gumawa sila ng masama. At yun po, yung katuruan naman ng hyper-Calvinism. Iniiwasan po natin iyon. Ang tawag doon sa decree na yun ay positive-positive. Yun yung positive-positive. So, ang ina-affirm natin ay tinatawag, or baka mamaya, merong mag-argue dito ng positive-positive, magandang, magandang pag-usapan din yon. Ang ina-adhere, ako personally, ang ina-adhere ko ay yung positive and negative decree na ang Diyos ay nagwo-work sa mga elect, tinatawag sila through the preaching of the gospel, nire-regenerate sila ng banal na Espiritu. Sa mga reprobate, ito ay pinapass over lang ng Diyos. Nahayaan sila sa kanilang hardened heart, leaving them to their just condemnation. Kaya may language sa scriptures, hindi natin matatakasan yung language sa scriptures like Romans 1, sabi doon, therefore God gave them over to the lust of their flesh. And isa pang example dito yung sinasabi sa Romans 9, God hardened Pharaoh's heart. So pag may mga ganyang language, hindi po ini-inject ng Diyos ang evil sa kanilang thoughts when God hardened the heart. Ibig sabihin, withhold lang ng Diyos yung kanyang sovereign kasi ang iniingatan ko dito kasi is yung idea ng common grace. No? When i-withhold ng Diyos, So, ini-exercise ng Diyos ang kanyang justice,
pero may sovereign control siya doon sa kanyang justice unless matapos yung kanyang purpose. And because ang Diyos ay may purpose kay Pharaoh doon sa pag-exile ng mga Israelites sa Egypt, so God hardened Pharaoh's heart. Walang pinagkaiba ito doon sa chapter 2 ata ng Luke, na kung saan nag-pronounce ng decree. Kalimutan ko kung sino yung doon, na magpa-census. Help me out. Nag-pronounce doon na magpa-census yung mga bata. And so magpunta sila sa Bethlehem. No, na while dinecree ng Roman Emperor doon na magpunta sila sa Bethlehem, sa Micah paata, meron ng propesiya na ipapanganak kasi si Jesus Christ sa sabsaban. So you see, makikita natin na nauna pa yung prophecy na iyon before the decree of that Roman Emperor. So makikita naman natin ang doctrine of compatibilism doon. Yan, sinasalubong tayo ng sa Luke 2. Oo. Pakibasa nga to, Tibing. Ira, pakibasa nga yun hanggang 5 ata. Verse 1. Yun, Caesar Augustus. Oh, yun. So providentially, no? Yun ay fulfillment na si Kristo kasi ay ipapanganak doon. May kita natin doon na God is even ultimate sa mga proximate na decree na ginagawa ng mga government natin dito. And so, paghahambingin na natin ngayon yung election versus reprobation. Sa Romans 9, verse 11 to 15, though they were not yet born, tumutukoy kay Jacob and Esau, though they were not yet born and had done nothing either good or bad, in order that God's purpose of election might continue, not because of works, in contrast pa din sa Judaism, but because of Him who calls. She was told, the older will serve the younger. Dahil ang kultura ng mga Jewish is that yung younger ay yung nagsiserve sa older. Pero dito ipinapakita na kagad yung reversal. Redemptive reversal po ito. The older will serve the younger, as it is written, Jacob I loved, but Esau I hated. What then shall we say? Is there injustice on God's part? May it never be. By no means. Wag nawang mangyari. For He says to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. So therefore, it depends on God who exercise mercy and compassion. Kay James White, ang rendering niya dito is mercying and then compassioning. Nilalagyan niya ng ing. So few observations sa text na ito. God distinguished between Jacob and Esau before birth. Before either had done good or evil. So, before pa sila pinanganak. Before pa sila makagawa ng good or evil. Jacob was chosen, Esau was not chosen. God's decree was not based, pinapakita dito na yung divine election ay hindi siya nakabase sa works, sa future merit, human effort. It was always based on God's sovereign will and purpose in love, no? Unto adoption. Paul anticipates the objection, is there unrighteousness with God? Paul ultimately understands the emotional difficulty of this doctrine na sinabi ko sa aking introduction. And how ironic na ito pa rin yung naririnig natin na mga questions until now. Kawawa naman yung mga hindi pinili.
Oh. No? So, kailangan natin maunawaan yung nature ng sovereign grace ng Diyos and mercy. Mercy is voluntary. Justice is deserved. Nobody deserves grace. When God saves, He shows mercy. When God judges, He shows justice. Therefore, Jacob received grace, Esau received justice. Neither received injustice. Kaya yung tinatanong ko kanina, yung pag-exercise ba ng salvation is injustice? Kung hindi, therefore, X na itong kategorya na ito. Itapon na po natin yan. Naalala ko nung meron akong debate last, di ko alam kung kailan yun, pero matagal na. Tinanong ko doon sa isang rabid anti-Calvinist. Just in case mapadaan ako sa kalsada at merong pulubi, ako ba ay obligado, required na magbigay ng 100 pesos sa kanya? Ang sagot noong tao na yun, oo, required ka. Nagulat ako kasi napaka-basic nung question, right? Sabi niya, oo, required. Obligado ka na bigyan. Kasi, bakit? Kasi kailangan niya. So, guys, if we take that logic to its logical conclusion, pakisulat mamaya, Binong, lahat ng kailangan natin. Required yung herb na ibigay yon. Di ba, hindi naman ganon. Hindi ganon. But again, because of the man-centered theology, nagiging ganon ang response nila. And they can't help it. Kailangan nilang maging consistent doon. So, hindi na nagiging voluntary ngayon ang mercy. Hindi na nagiging voluntary ngayon ang grace. Compulsory. Pag ganon, hindi siya grace. Legalism siya. Di ba? Kaya may objection dito. At least dalawa lang yung inilagay ko for the sake of time. God is unfair for electing some and leaving others. So, ang sagot natin dito, 2,000 years ago, Paul already anticipates this objection. You will say to me, sabi dun sa Romans 9:19 to 23, you will say to me then, why does he still find fault? For who can resist his will? But who are you, O man? Let's stop right there. Hinto muna tayo dyan. Who are you, O man? Itong phrase na ito, who are you, O man? Itong question na ito ni Pablo, binibigyan tayo ng distinction between God as the creature, between God as the creator and man as the creature. Sino ka? Tao ka. Sino kang tao ka? So, inilalagay tayo sa tamang kinalalagyan natin. Vessels of mercy or vessels of wrath. Upo ka lang dyan. Makinig ka. Sino ka? Para magbigay ng objection. Who are you? O man, know your place. Also, man, itong term na man, dahil ang objection ng marami ito daw ay mga Israelites lamang. Hindi daw tayo kasama mga Gentiles dito. Now, again, bilang partial preterist, it is true na ang primary audience ni Pablo na kinakausap niya dito, dahil Jacob and Esau, immediate context is the Israelites. Pero notice, the term anthrope. Who are you, O anthrope? Ibig sabihin, who are you, O man? Hindi, who are you, Israel? Ibig sabihin, who are you, human being? To answer back to God. So, hindi tayo nagbibigay lamang ng overemphasis doon sa Greek. Nagbibigay din tayo ng emphasis doon sa pinaka-context. Ito ay totoo sa lahat. Sino ang makakapag-object at makakapagparatang sa Diyos
na may injustice sa Diyos. Israelites lang ba? Kung sa Israelites lang yon, and therefore yung mga objection ngayon does not apply anymore. Oops, sa mga Gentiles ang itong objection na ito pwede tayong magtanong sa Diyos. It doesn't make sense. Who are you, O man, is anthropos, not who are you, Israel. Dahil naturally, sa aming membership class, nabanggit ito ni Pastor Eli, dahil naturally ayaw ng tao na sila ay tao. Gusto ng tao talaga na sila yung Diyos. Sila yung lawgiver. Sila yung judge over God. Kaya kapag may mga ganitong mga emotionally weighty na mga topics, as much as possible, dinodraw nila yung conversation sa emotionalism, hindi sila nagiging objective. Kaya ang proper answer, maliban doon sa kinote natin na passage, God would be fair if no one would be chosen. God, if we want fairness, palagi nating naririnig ito sa mga Reformed theologians, kila John MacArthur, R.C. Sproul, God would be fair if lahat ng tao ay ihuhulog na lang sa impyerno. Lulutuin na lang tayong lahat. That's fair. Salvation is mercy, not obligation. So the proper response is not, why are some not chosen? Rather, ang proper response is, why are we chosen? Bakit ka pinili? Anong meron sa'yo? Sige nga, kaya ba nating magmalaki? Lord, thank you. Pinili mo ko dahil ganito ako. Dahil kasi mula pagkabata ako, Lord, sobrang bait ko na eh. Kaya pinili ako ng Diyos. Ikaw, bakit di ka pinili ng Diyos? If ganun ang magiging pananaw na, again, hindi na siya magiging grace, kundi magiging merit na siya. And the same thing can also be said doon sa doctrine of prescience. From the word science means knowledge, pre means before. If God, in His foreknowledge, kaya niya tayo pinili dahil nakita niya doon sa future na nung bata pa si Darren, mabait na bata to. So, pipiliin ko tong si Darren. Kung ganun, the same. Dahil wala namang past, present, and future sa Diyos. Lahat ay eternal now. Eternal now. Pangalawang objection is, why evangelize if God already chose? Maiksing sagot natin dito is, God ordains both the ends, the eschaton, the eschatology, the salvation, and the means, the preaching of the gospel. So evangelism is the instrumental cause that God uses to call His elect and to judge the reprobate. Wala tong pinagkaiba sa prayer. Why pray if God already knows your prayer beforehand? No, we pray because God knows. It's us. It's not because of God. It's us. It's our faithfulness in question if we do not pray. It's our good works in question if we do not pray. If we do not evangelize. Evangelism is a good work. Sa sowing and reaping, evangelism ay paghahasik ng ebanghelyo. At bilang aplikasyon, anong magiging response natin as a church? This should cause us to worship God all the more. Lalo tayong magiging excited sa pag-worship, yung doctrine of election, lalo tayong dinadraw nito closer sa ating Diyos. The doctrine of double predestination ultimately magnifies the glory of God. It reminds us that salvation is entirely rooted in His sovereign grace and eternal purpose. We are not saved because we are wiser, better, or more deserving than others. God freely chose to show mercy according to the good pleasure of His will.
Therefore, this doctrine should move believers toward awe, reverence, gratitude, and worship. Like Paul in Ephesians 1 and Romans 9, our response should not be pride or accusation sa Diyos, but praise and praise for His mercy and holiness. Pangalawa, this should cause us to put more confidence in the power of the gospel. The doctrine of predestination does not weaken evangelism. Instead, it strengthens it. Dahil hindi natin nakikita yung external marks ng mga elect, pero kilala ni Kristo yung Kanya. Sabi sa John 10, I know my sheep, and they will hear God's voice. At ang means para marinig ng mga elect na ito ang boses ng Diyos sa kanila, pagtawag ng Diyos sa kanila, is through evangelism. Because God has chosen a people for Himself, we can preach the gospel with confidence, knowing that the salvation of sinners does not ultimately depend upon human persuasion, emotional manipulation, or the ability of man's will. God uses the preaching of the gospel as the means to call His elect unto salvation, unto adoption. This gives believers confidence to boldly proclaim Christ sa lahat ng sphere, sa lahat ng platform. Pray for the lost sa lahat din ng ating mga means, kung saan tayo dinadala. Kung ikaw pinaglilid ng prayer sa iyong office, be glad. Pinaglilid ka ng prayer sa house, be glad. And of course, trust that God is powerful to save even the hardest sinners. Isa sa mga reflection ko dito, no, lahat tayo, before tayo napunta sa Reformed theology, we are all broken vessels. Lahat tayo ay galing sa hindi naman Reform. And can you even fathom the wonderful work of God na galing tayo sa mga broken roads na yon? May kanta nun na. Sa broken roads na yon, and lead us to where we are now. No matter how ugly that road is, how broken that road is. At dinala tayo ng Diyos dito. Kailan natin, if we can remember, kailan natin unang narinig yung gospel? Kailan natin unang minahal si Kristo ng genuine? Kung mababalikan natin yun, at dalhin natin iyon sa perspektibo ng election. Wow. Hindi lang doon sa sa dalawang strangers na nagtagpo and then nagkatuluyan and then ikinasal and then nagkaroon sila ng reflection na sa dami ng population, sila yung itinilaga ng Diyos na magsama. We can also look at that sa ganong perspective na sa dami ng population sa mundo, pinili ka ng Diyos. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ka karapat-dapat sa grasya ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat. But then again, sa dami ng population sa mundong ito, from Adam until the consummation, makakasama mo si Kristo. Pinili ka ng Diyos Ama para kay Kristo, kaya para kay Kristo ka. Huwag hayaan na maagaw ng iba yun sa iyo. Maliban sa nagkukwentuhan kami ni Brother Choi kahapon regarding Alzheimer's, mga ganun. Tayong mga believers sa community natin, no, hindi natin alam kung sino yung dadatnan ng sakit na yon. Baka mauna ako sa inyo. Yung pagkalimot, no, yung pagkalimot sa lahat. What if merong believer na good standing sa local church and then dumating siya sa punto na nagkasakit siya or na-aksidente, and then ang naaalala niya na lang ay yung memories niya nung siya ay unbeliever pa. Malungkot yun. Pero hindi niya na mababalikan ngayon.
yung kanyang baptism, saan natin siya ipopoint? I would say na pwede natin siyang ipoint sa kanyang election. Sa kanyang election kay Kristo. Dahil po pwede niyang balikan yung salita ng Diyos that you, kahit yung memorya mo ngayon already is fading, you were elected before the foundation of the world.